Itago niyo na lamang ako sa pangalang Lena. May asawa at may isang anak. Ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ko sa aking biyenan na si Tatay Carlo. Nakatira nga pala kami sa Mandaluyong. 19 years old ako nung nagtanan kami ng napangasawa ko na si Dante. Ako noon ay estudyante. Siya naman nagtatrabaho bilang gwardya sa isang bangko. Matanda siya sa akin ng 7 taon. Unang pag-ibig ko si Dante. Kaya naman nang maging kami ay niyaya ako nitong magtanan at iuwi sa kanila. Mabilis naman akong napapayag hanggang sa maisama nga niya ako sa bahay nila sa Malabon. Tanging ang tatay lang niya na si Tatay Carlo ang kasama niya sa bahay. Matagal nang pumanaw ang ina ni Dante. Ang trabaho naman ni Tatay Carlo ay isang tubero. Pero paminsan-minsan ay pumapasada rin siya ng tricycle. Sarili niya ang tricycle. Ipinapasada niya yun sa ibang tao. Pero pag minsan, lalo na pag medyo gabi na o hapon, ay siya na ang namamasada. Malaking bagay din naman yun dahil mas madalas ay si Tatay Carlo ang gumagastos sa mga pangangailangan sa bahay. Ang sweldo kasi ni Dante bilang isang gwardya ay minimum lang. Ilang buwan lang ng pagsasama namin ni Dante ay agad nagbunga ito. At kahit papaano ay di naman ako nahirapan. Magaan ang aking pagbubuntis dahil wala naman akong stress. Isa pa ay alagang-alaga ako ng asawa ko at ni Tatay Carlo. Hanggang sa mabilisang paglipas ng panahon ay naisilang ko ang aking anak na lalaki. Nakamukhang-kamukha siyempre ng asawa kong si Dante. Subalit habang tumatagal ang aming pagsasama ni Dante, ay parang nagiging malamig siya sa akin. Sobra yung nakakasakit sa aking damdamin. Hanggang sa isang araw ay pinuntahan ko siya sa kanyang pinagtatrabahuan. Panggabi siya noon. Bala ko lang sana nadalhan siya ng pagkain. Pero nakita ko na may ibang babaeng nakakandong kay Dante. Habang sila ay naghahalikan, gusto ko sanang sugurin at saktan ang babae. Ay parang hindi ko naman kayang gumawa ng gulo o makipag-away. Natatakot din ako na baka hiwalayan ako ni Dante kung gagawa ako ng gulo. Umuwi ako ng bahay at sinarili ang aking nalaman. Dahil doon ay nawalan ako ng gana. Naitanong ko sa aking sarili kung ano ba ang pagkukulang ko. Nang gabing iyon ay pinagmasdan ko ang aking sarili sa salamin. Napapabayaan ko na pala ang sarili ko. Simula kasi nung sumama ako kay Dante at nagkaroon kami ng anak ay nakapokus na sa kanya ang lahat ng atensyon ko. Palagi na lang akong nakasuot ng malaking t-shirt at maluluwag na pajama. Palagi na lang din nakapusot pa itaas ang aking buhok. Masyado kong kinalingan ang pagiging mabuting ina at asawa, kaya kinuha ko ang aking mga lumang damit para malaman kung iyon ba ay kakasya pa ba sa akin. Hanggang sa muli kong nakita ang dating ako. Maganda, makinis at maayos. Muli, nagsimula akong ayusin ang aking sarili. May pera ako at ginamit ko para magpariban ng buhok, magpaayos ng kilay at bumibili na rin ako ng mga pangangailangan ko para sa aking katawan. Unti-unti ay napapansin ni Dante na bumabalik na daw yung dating ako. Parang ang ganda mo ngayon, mahal ah. Isang gabi pa, ang sabi sa akin yun ni Dante. Alam ko naman kung anong gusto nito. Gusto nito yung dati. Yung dating nagsisiping kami, ay pinapaligaya ko siya. May pagkatama din kasi itong si Dante magtrabaho. Madalas ako ang gumagawa nito. Ang gusto lang kasi niya ay yung makakatapos siya. Ngayon ko lang napag-isip-isip na makasarili pala si Dante. Gaya ng dati, ako na naman ang kumilos at nagpaligaya sa kanya. Nakaka-bad trip na yung ganun. At simula noon ay itinatak ko na sa aking sarili na palagi ko nang uunahin ang aking sarili.
Araw-araw akong naliligo, nag-aayos ng sarili, nagpapaganda, nagsusuot ng mga damit na nararapat sa aking edad at sa aking katawan. At simula noon ay napapansin ko na rin ang panay na tingin sa akin ng aking biyanan na si Carlo. Madalas na itong magdala ng mga pasalubong para sa akin. Bumibili na rin lagi siya ng gatas at diaper para sa baby ko. Nang isang araw ay lalong sumama ang loob ko kay Dante. Nakalimutan kasi nito ang aking kaarawan. Bagay na naalala naman ng biyanan ko. Para sa iyo anak ang sabi ng aking biyanan. Bitbit ang isang bilao ng pansit na palagay ko'y in-order niya. At ang cake na nasa kahon. At may iniabot din ito sa aking plastic. Ang sabi niya'y babagay daw yun sa akin. Nang tingnan ko yun ay ilang piraso ng damit. Ang ganda, napayakap tuloy ako at napaluha kay tatay. Dahil mas mabuti pa si tatay. Mas mabuti pa po kayo, tay. Naalala niyo yung birthday ko. Pero si Dante po, di man lang niya naalala. Huwag mo na yung isipin anak, baka busy lang ang asawa mo. Halika na dito at pagsaluhan natin ang pansit. Dadalhan mo ba si Dante? O itatabi na lang natin ang para sa kanya? Tsaka na lang po tay pag uwi niya. Hindi nga niya ako naalala. Bakit ko pa siya iintindihin? Matanda naman siya. Mukha yatang masama ang loob mo anak. Baka gusto mo nasaluhan din ako dito para magkaroon tayo ng konting selebrasyon. Natutulog na naman ang anak mo. Sige ho tay, wala hong problema. Kayang-kaya ko po yan. Nailabas ko ang lahat ng mga hinanakit ko kay tatay, maging ang mga nahuli kong tagpo at pambababae ni Dante. Si tatay naman ay panay ang paghimas ng buhok ko, ng likod at pagpahid ng aking mga luha. Ewan ko kung anong nangyari, pero bigla kong hinalikan ang aking biyanan. Ano ba ang ginagawa mo anak? Nadadala ka lang ng sitwasyon. Mahal ka ni Dante. Pero tay, hindi na po niya nagagampanan ang responsibilidad niya sa akin. Sunod-sunod ang paglagok ni tatay sa boteng malakas sumipa. Ang kasunod na yon ay si biyanan na ang kumilos. Alam ko na kung nakukulangan ako sa ganun, ay natitiyak ko mas lalong si biyanan. Dahil sa matagal na nitong pagkabalo at ang oras niya ay nauubos na sa pag-aalaga sa amin. Ang kainan at inuman namin ni Bianan ay humantong sa pagkain niya sa akin. Hindi na ako tumutol pa, kundi kusa akong lumaban. Hindi ko naman akalain na kay Bianan ko pala matatagpuan ang sarap at kaligayahan na hindi kayang maibigay sa akin ni Dante. Kinalikot ako ng husto ni Bianan. Bagay na hindi nagawa sa akin ng asawa ko. Mahusay si Bianan kumalikot sa piyesa ng aking gitara. Lalo pang umigting ang init ng aking pakiramdam at nagmamadaling hinila ko si Bianan. Ibinaba ko ang suot nitong pajama at sinunggaban ko ang bagay na yun. Gusto kong gawin kay Bianan ang mga bagay na madalas ipagawa sa akin ng asawa ko. Mas may kwenta naman si Bianan at mas mararamdaman ko yung pagpapahalaga nito sa amin ng anak ko. Tuwang-tuwa naman si Bianan dahil ang sarap at ang galing-galing ko raw. Hanggang sa tuluyan na ring ibinaon sa akin ni Bianan ang malaki, mataba at mahaba niyang bareta. Napapasinghap ako sa ginagawa niya sa akin. Mas mabuti pa si Tatay Carlo. Siya ang nagtatrabaho. Siya ang nagpapaligaya. Inuuna niya yung kaligayahan ko bago ang kaligayahan niya. Gustong-gusto ko ang bawat pagbaon ni Tatay Carlo sa akin. Ramdam na ramdam ko ang kabuuan niya na humahagod sa akin. Ang sarap naman tatay. Ang galing-galing niyo po. Isasagad ko to sa iyo anak. Sabik na sabik din ako. Kung alam mo lang kung gaano kita pinagpapantasyahan. Sorry anak ha, hindi ko na mapigil pa ang patuloy na seremonyas ni tatay. Habang patuloy rin naman ito sa ginagawa niya sa akin. Nakakabaliw ang aming tagpo ni Bianan. Malikot si Bianan. Ayaw sa iisang pwesto.
Inikot namin ang maliit na sala at nakarating pa kami sa kusina. Ginawa niya pa akong parang trompo dahil sa pag-ikot-ikot naming dalawa. Sa huli ay nakamit namin ang inaasam-asam naming kaligayahan. Sagad ang sarap na aking nadama pagkatapos ng aming mainit na tagpo. Kaming dalawa ni Bianan ay naghalikan at narinig ko namang umiyak ang anak ko. Kaya nagtungo muna ako sa aming silid. Maya-maya ay nakita kong bumukas ang pinto at sumunod si Bianan. Humihirit pa ito ng isa. Bitin daw siya. Kaya muli kong pinagbigyan. Hanggang sa makatulog na ito sa sobrang pagod sa tabi ko. Tay, lipat na ho kayo sa silid nyo. Baka ho biglang umuwi si Dante. Abutan kayo dito. Nakatulog na pala ako, anak. Pasensya ka na ha. Masyado mo kasi akong pinagod eh. Happy birthday ulit, anak ha. Sabi ni Bianan. Pagkatapos ay humalik ito sa akin ng maalab at puno ng pag-aasam. Ginantihan ko ang halik na yon at sinabi sa kanyang ulitin namin yun ng madalas. Yun na nga po ang nangyari. Simula noon ay lagi na namin yung ginagawa ni Bianan. Ako ang nagtutungo sa silid niya o siya ang tutungo sa silid naming mag-asawa. Hanggang sa mabuntis na ako sa pangalawa kong anak. Sino ba ang ama? Ang aking Bianan ba? O ang aking asawa? Yun ay hindi ko din alam. At ang akala ko ay magpapatuloy na ang kaligayahan ko sa piling ng biyanan ko. Subalit, nito lamang nakaraang taon ay si Tatay Carlo ay naaksidente. Nabangga ang tricycle na kanyang pinapasada at hindi na siya umabot sa ospital. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Ang feeling ko nga ay mas nagluluksa pa ako kaysa sa anak niyang si Dante. At ngayon, hiwalay na kami ni Dante. Hindi ko na kasi ma-attempt ang ginagawa niya sa akin. Pero ako ang nakatira sa bahay nila. Si Dante ang hindi na umuuwi. Sinusuportahan pa rin naman ito ang aming mga anak. At ang alam ko ay may ibang kinakasama na siya. Dito na lang. Maraming salamat.